Alam niyo mga kapatid, mahirap makasuhan ha. Doon lang sa mga makakapakinig sa akin. Ah, mahirap makasuhan. Lalo na pag ordinaryong tao ka lang. Ako sa totoo lang, sa, sa awa ko kay Pangulong Duterte, yung frustration ko na pinagkakaisahan siya, dinidikdik siya, despite ginawa niya yung tama, ang minahal niya yung mga tao, wala kang maririnig na masama sa mga naglingkod sa kanya. Naging safe yung pamilya ko nung panahon na siyang nakaupo. Gusto kong pagmumurahin yung mga naninira sa kanya. Lahat ng mga bata ni Tambaluslos tsaka lahat ng Pinklawang gusto kong pagmumurahin ngayon eh. Kaya lang, hindi naman tayo pwedeng makasuhan. So, ano lang ang pwede natin gawin bilang mga ordinaryong tao? Magpakita ng suporta kay Pangulong Duterte. Pakita natin na may nagtaguyod ng safety and security natin tapos wala na siya sa kapangyarihan, pababayaan natin. Hindi tayo dapat ganun. At dahil doon, di naman ako natutuwa na may makakasuhan, pero mukhang kakasuhan ni dating Pangulong Duterte si Trililik Trillanes ng libel. Matagal na yan, mahilig yan manira si Trillanes. Kaya lang kasi, merong taglay na confidence si Trillanes na maraming abogadong magtatanggol sa kanya. Kasi mayroon akong alam na ewan ko kung saang abogado yun o saan sa justice na hangang-hanga kay Trillanes daw sa tapang ni Trillanes eh. Mukhang yung mga financier ni Sir baka gumastos kasi magkakakaso sila. So, mahirap pag abogado ang nagkaso sa'yo dahil alam alam niyang ano eh. Pero tama yung ginagawa ni Pangulong Duterte, alam niyo. Alam niyo kung bakit? Nung nagdaang eleksyon, May 2022 elections, tapos ngayon, ang panakot ng mga politiko sa mga ordinaryong citizens, vloggers, o kung sino pa man na magsasabi tungkol sa kanila, ay kasong libel. Pero kasi, nilinaw na ng Korte Suprema yan na ang libel, masyado nilang inaabuso yung libel. Kapag ikaw ay isang public official, hindi ka dapat balat sibuyas. Kasi public official ka eh. Natural magkakaroon ng opinion sa'yo yung tao. Kahit na sabihin mong ginagawa mo kunwari yung tama, huwag ka masyadong sensitive. Maliban na lang kung kunwari bigyan ko kayo ng example. Si Mayor Tito John John ay nagnanakaw ng kaban ng bayan. Yun, pwede mo sigurong kasuhan ng libel yun kasi wala siyang basihan eh. Unless may basihan siya na nagnanakaw kahit nga may basihan siya eh. Pag may basihan siya, dapat kasuhan niya ako. 'Di ba? Yun kasi ang ano diyan eh. 'Di ba? Pero yung sabihin mong hindi ka satisfied sa kanilang mga ginagawa, mali ang polisiya nila. Sila ay namumulitika. Si ganto ay bobo. Pwede yun. Pwede yun. Hindi masamang magkaroon ng opinion sa kanila. Eh, karamihan sa kanila, bobo naman talaga. 'Di ba? Masama naman talaga. O, 'di ba? Hindi lang, mismong abogadong magaling, Attorney Topacio, sinasabi niya na talaga namang napagkabobo-bobo naman ng Congress natin dahil wala naman silang ginagawang in aid of legislation. Meron ng existing laws sa droga. Meron ng existing laws regarding, for example, ICC, yung pakikitungo natin sa ICC. May hawak-hawak sila kunwaring papel na pinapakita nila na wala namang pagbabagong magagawa dun sa batas na halata namang namumulitika sila. Naninira na lang ng tao. Waste of time and money. 'Di ba? At ito naman sa Congress, nakita niyo naman si Trililing doon. Lahat naman ng lumalabas na balita, facts. Oh, ay ano pa bang, 'di ba? Kaya each time para sa akin, each time na yung kampo ni Pangulong Duterte kasuhan na itong mga naninirang puri na yan kasi hindi yan matututo. 'Di ba? Propaganda, propaganda, propaganda. Kailangan nilang matuto. Kailangan hindi na sila pamarisan. Kailangan merong mangyari sa bayan natin na pagbabago. In the sense na hindi pwedeng daldal ka lang ng daldal ng paninira na wala namang basihan hanggang sa makasira ka ng tao. 'Di ba? Hindi pwedeng laging ganun. That is unfair. That is unjust.
At kung ako ay pupunta sa konstitusyon natin, yung paninira ng mga media o ng mga taong may pera at may political capital, hindi iyan fair sa ating karapatan bilang namili. Lumalabag yan sa ating right of suffrage dahil naninira ka ng walang basihan tapos uubusin mo pa yung taxpayers money na maghiring-hiring para manira ka lang imbis na gawin mo yung trabaho mo. Ang dami mong binabiolate na nakalagay sa konstitusyon kung tutuusin Pero walang pumapansin. Ang dami niyong ginagawang masama. Kailangan tumigil na. Kailangan tumigil na yan para magbago naman yung politika natin. Baka sakali sa susunod na panahon naman, pagka ako ay uugod-ugod na, baka naman sakaling plataforma na yung pinapakita ng tao, track record na hindi nabatuan ng putik. Lalo na't kung imbento naman yung putik na binabato mo. 'Di ba? Ang hirap kasi dun sa teorya ni Goebbels. Ito ayokong tigilan to dahil si Goebbels is the propagandist of Hitler. And their theory is, those who control the media control the world. Kaya nga ang tawag ng ABS-CBN nung araw sa kanilang sarili, kingmakers. Kasi ang lakas-lakas ng impluensya nila sa public perception. Ako man ay biktima niyan. Lumaki akong, akala ko matino to si Trillanes, so binoto ko pa yan nung una. O dahil sa media, parang bayani siya kailangan may mabago tayo sa ganun. Kailangan lahat ng kakandidato mabibigyan ng patas na pagkakataon na magpahayag ng kanilang sarili, magpakilala. Track record, hindi lang yung track record sa politika, track record bilang isang tao. Bilang isang mabuting tao, ano bang thesis mo nung nag-aaral ka? Ano ba yung kinikwento mo sa mga kaibigan mo pag lasing ka? Ano ba yung ambisyon mo? Gusto mo magtayo ng gun foundation? Gusto mong linisin yung bayan? Hindi lang yung mga etyos na pakitang tae na di ba? Para makapamili naman kami ng tama. Diba ito si Bongbong, nagsinungaling. Diyos ko po. Anyway, God bless Trillanes.